And then mag-discuss po ako ng dalawang problem. Kasi baka mamaya nasanay sa manual na isa lang yung merong instantaneous value, tapos 'pag nag-exam may dalawang given na instantaneous value, ay biglang ma-culture shock, ma-overwhelm So magsusulat lamang po ako ng problem. May I ask one and block and things? Oh, okay, number one. How would you determine from visual observation of the armature winding whether the generator is loud? Again, how would you determine Okay, so ang ating pong sample problem ay isusulat ko muna bago ko po i-discuss. should the one in connection to the communicator? Letter C connection chest or letter D direction of the end connection. Number two, which laws in this generator values with known? Which laws in this generator values with known? A, copper loss, B, eddy current loss, C, hysterics loss, or D, windage loss. A, copper loss, B, eddy current loss, C, hysterics loss, or letter D, windage loss. Number three, in this generator, the cost of rocket rush were really low. In this generator, the cost of rocket rush were really low. Letter D, imperfect contact. Letter B, severe spark. Letter C, rough communicator surface. Or letter D, any of the above. Letter A, imperfect contact. Letter B, severe sparking. Letter C, rough communicator. Okay, so ayan po ang ating problem. So sabi, an impedance draws a current I is equals to 10 cosine omega t minus 30 degree from a voltage 220 sine omega t plus 30 degree. What is the impedance? So ang hinahanap daw ay impedance. Or letter D, can of the above. Letter A is between the armature saturation of power or letter D, none of And then ang given natin are the following. I is equals to 10 cosine omega t minus 30 degree. And then yung ating V is equivalent to 220 sine omega t plus 30 degree voltage. So nasanay po kayo sa manual na ang given iisa lang, yung voltage lang. Ngayon ang hinahanap dito impedance. Pero ang given isang current na naka-cosine at isang voltage na naka-sine. So ano pong gagawin diyan, ma'am, kapag po ganyan? Yung isa cosine, yung isa ay sine. So ang gagawin po pag ganyan is you have to convert cosine to sine. So in order for us, para po mapa-sine, so nasa page 15 po ng inyong manual, para po mapa-sine ay cosine plus 90 degree. Yan, nakita yung page 15. Para daw maging sine, mag-a-add daw ng positive 90.
Yun pong nasa page 15. And then nasa right part, cosine omega t plus negative 90 is equals to positive negative sine omega t. Ano pa? Okay. So, kung makikita niyo po sa page 16, kung makikita niyo po sa inyong page 16 po, wait lang. Dun po sa page 16, 'di ba meron po tayong sine wave. Ang sine wave po is ganito. Meron pong ganyan na Cartesian plane, wherein this is sine, this is negative sine, and then we have the cosine and the negative cosine. Ano? So, ayan po yun na po. So, ang voltage daw natin, nasa ang voltage natin? Voltage natin nasa sine na positive plus 30. So, nasa bandang rito ang ating voltage. From sine, tataas ng positive 30. So, this is our voltage, no? So, ngayon, yun pong ating current. Kapag po dalawa na ang given, may isang naka-cosine, may isang naka-sine, kailangan nating mapasign yung isang cosine. So, ile-let it be natin yung V as 220 sine. So, finalize na itong V is equals to 220 sine omega t plus 30 volts. So, finalize na yan. Ngayon, yung ating I, yan yung ating ifa-finalize. Kasi sabi, it's 10 cosine omega t minus 30 ampere. Paano daw ang gagawin para maging cosine? So, para po maging cosine, ang gagawin, maging sine, ang gagawin po ay kapya, 10, and then gagawin daw sine, yung cosine. Tapos, kopyahin niyo yung omega t, and then kopyahin niyo din yung minus 30. Tapos sabi ni ma'am sa page 15, aadan daw ng 90 no? So, plus 90. So, ngayon, ang atin pong magiging ay na simplified I is equals to 10 sine omega t. O ano pong sagot? Pag pinagsama ito, 60 na. So, plus 60. Nagets? So, naging sine na din po ito. No po? So, ari po ay simplified na, naka-sign na. Ito ay naka-sign na. Nagagets po? Okay, so pa-heart react if naririnig pa ako ng maayos. Pa-sad react po if laging ako. Okay. So okay naman. Okay, so nagets kailangan kapag dalawa po ang given, kung sine and cosine, so kailangan po mapa-sign pareho. So ito naka-sign na din ano. So nasang part yung ating current na bago? So yung sign na bago itong sign, positive 60 is here. So itong ating ay ano?
Okay, so we have V, we have I. Ang hanapin natin ay Z. Paano hanapin ang Z? Kung ang given ay V at I. Dun tayo magbe-base sa ating current formula na V over Z. Pag dinerive natin, tayo ay may magic triangle, V, I to I, Z. Kung sa circuits man ari R, sa circuits to ito ay Z, no? So kapag sinolve natin ang Z, it's V over I. Z is equals to V over I, wherein ang V po natin na value is 220. Tingin dun sa kulay maroon na voltage. Then may angle siya na 30 na positive. Over, ano ang current natin? Tingin dun sa nakamaroon. So, ang nakamaroon na ay is 10, angle 60 degree. Volt, ampere. So, ang atin pong magiging Z will be Draw. rectangular muna, bago polar. Ano pong rectangular? Okay, wait lang. Okay, so tama po ba si Kier? Sabi ni Kier, pa-heart react if same ang sagot with Kier. Sabi ni Kier, ang naging sagot daw is ah, ang sagot daw po is 19.0526, then minus J11 ohms. Ito po ang ating rectangular form. While for polar form po, ang ating Z Para Friday, it's 22 per angle negative 30 degree ohms. Ano? So, nagagets kapag halimbawang dalawa na ang given. okay na yan, okay. Tapos, ano ang dami? Tapos, yung natin dito ay tapos. Yung tapos, yung ano ni pa rin. Ano naman ang iwan sa akin? Okay, pwede po ninyong i-screenshot. Okay, so next po tayo. Magsusulat po muna ako ng sample problem. Ano po? Ari naman, paano kapag may kinukuhang for each component or for each element? Ano? Ari, nire-review na natin kasi baka mamaya pag nag-midterm, ma-overwhelm, na kesyo ganito, ganyan. Ano po?
Okay, so ayan po yung ating problem. A 50 microfarad capacitor is connected in series with a 50 ohm resistor. The source voltage is 200 sine 377t plus 30 degree. What is the equation of the voltage across the resistor? So, ang tinatanong dyan is V R. And then for our given are the following. We have 50 microfarad, which is letter C, and then connected daw in series into R of 50 ohms. Ang ating V is equivalent to 200 sine 377t plus 30 degree volts. So, i-drawing po natin ano, we have voltage here. Tapos, connected daw in series. So, may resistor here, connected daw yung capacitor. Aray 50 microfarad. Aray 50 ohms. And then, ito yung 200 sine. So, ito, let this be A. This is A. No? Hindi lang kasya pag isinulat ko. Ano, nagigets? So, next po tayo. Hanapin daw ay VR. So, paano po hanapin ang VR? Liga VR is equals to IR, Ohm's law, current ng R times DR. No? Nagagets? Circuits 1. V is equals to I times R. Ano pa? So, kailangan nating hanapin yung current ng R, i-multiply sa R. Kaso wala tayong current. So, kailangan hanapin muna natin ang current ay R. Paano po hanapin ang current ng IR? Series daw. Ibig sabihin, hanapin natin ang current nito. Ito ay R. Ibig sabihin na hanapin natin ang current na rin. Paano hanapin? Pwede natin siyang mahanap using the IT. Bakit? Ang IT equal sa IR equal sa IC. Kasi series. Now, kung anong current din yun ang current din yun ang current din Ano po? Nagagets dahil series. So, pwede po natin gamitin ang value ng current IT pang substitute sa current IR. So, tayo po ay magsosolve. Ang kailangan natin munang alamin is value of IT. So, it's V over Z. So, yung Z kailangan natin ma-solve. Bakit? Kasi ang Z is equals to R plus minus JX. No, so anong X ang applicable dyan? Ang X na applicable dyan ay XC. Bakit? Kasi po C, yun pong component na kasama ng R. So, it will be R minus JXC. So, papalitan ko na are ano, na gets. So, it will be like this. Na gets po? Nagigets baga? Pa-heart react ako. Okay. So, yung R natin naka-ohms na ano, so it's 50. Naka-ohms na yan. Sunod, minus J. Ang X hindi pa naka-X ano. So, pwedeng isabay ko dito. Anong formula ng X? 1 over 2 pi F tapos C. Ano? So, 50, kinopya ko yung 50, kinopya ko yung minus, yung G kinopya ko, and then ang XC, ito ang formula. So, substitute natin ang value. Yung F,
Sasubstitute-an ko po ng value ha. Anong value ng F 'pag wala? 60. Sunod, ano po ang letter C? Ang letter C po ay yung given. Ano ma'am yung given na letter C? Ang given na letter C is 50 microfarad. So, it's 50 times 10 raised to negative 6 na farad. Ano po? So, nakaganyan siya. Nagegets, dineretso ko na, hindi ko hiniwalay ng solution yung XC. Nagegets po? Okay, nagegets daw ni Carl. So, Z will be 50 minus J, solving aring component or part na are. Ano aring X na are? Anong sagot dyan? $53.0516. So, are ang ating Z. Ano po kaya ang polar form? Naring 50 minus J na are. 0516 ga nga po. Tama, pa-heart 3 akong tama. Yun ang nabasa ko. Okay, 0516 nga. Ano po ang polar form nito? Sorry. Letter C, rock letters. Or letter or Okay, so 72 daw, 0.9004 angle negative 46.6962 degree ohms. So, are ang ating Z. Ay, so ayan ang Z natin ano. So, magagawa na natin itong IT is equals to VT over Z. So, ano ma'am ang V? Ang value ng voltage ay are-aring 200 sin 3770 plus 30. So, alin ang kukunin niyo dyan? Yung 200 bar angle 30. Nagagets naman no? Nagagets? Ari kapag hindi pa nagets, ari ilang pages kayong nagsosolve. Umay na kayo siguro sa pagsosolve, ano? So, nagagets kung bakit naging 200 bar angle 30? Okay, so yung 200 bar angle 30 nandidin eh. Sa 200 sin 3770 plus 30. Kinuha are at saka are. Ano? Okay, so over. Alin ang kukunin sa Z? Yung 72.9004 angle negative 46.6962 degree. So, dito ko po isusulat ang sagot. Ano po ang magiging I? In rectangular muna. correct answer is I ko. Number 7, as the load is increased, the motion forward back. As the load is increased, the speed of motion forward back. Letter D transpire. Letter D increases light. Letter C reduces the sunlight. And letter E none of. What is your answer? Letters price for. Okay, so ang sagot daw ay 0.6313 plus J 2.6688. Ano po ang polar form nito? Letter. Not 2 point
7435 bar angle 76.6962. O, di may I na tayo. Ang hinahanap natin ay voltage across the resistor. Number 9, So, VR is equals to, the function so sabi, hinahanap daw ay VR, wherein VR is equivalent to IR times DR. So, ang VR natin, ang ating IR is equivalent to IT. Ano? Dahil sabi, pag series, equal lang ang current. So, yung IR, pwedeng siya yung IT. So, let this be, number C. Number 10. let this be letter A. Ano? Store. Baka kasi malito, may letter A din eh, may letter A din eh. So, yun yung nakastore sa A. So, A times, anong value ng R? 50. Ano po? So, ang VR po natin in rectangular form is equivalent po to Starting for. What is your answer, Patrick Joshua? Correct answer is tayo na. Propose, very low, start. Okay. Ang sunod, ang question sa inyo is draw the power and stages of AC generator. Dapat ang sabihin ay yan, ano po. So, dapat may arrow, yan, nakalagay yan, mechanical part. okay, may sagot na pala no. So, ang sagot po is 31.5656 plus J 133.4922 volts. Ano naman po ang ating rectangular form? Ay, pala, module naman. Tignan niyo po, mamaya, kailangan mo sa lang. Depende mo kung sino po. Okay? So, ang sunod, yung tawag ito, reasons for connecting generators in parallel. Ano po? So, dapat apat nakalagay dyan. Provide continuity of service, to improve plant efficiency, to conduct maintenance and repair, for future load growth. Bigay yan naman po ay nandun sa driver exam. Naisulat nyo kaya yan, kompleto, walang tapon. Bakit? I-provide O, ano po ang sagot for polar form po? and perfect. Next, requirements for the parallel operation of DC generator. No. Same polarity, same armature speed, same terminal voltage. Tama na nasa already. Paano kayong taglay ang rate? Okay. Sorry naman po. Electric range methods. O ano? Ano ang polar form po nitong VR? Okay. So, ang polar form daw is 137.1735 bar angle 76.6962 volts. Or nung ano, yung ginagawang Okay. So, sige pa, pwede niyo pong i-screenshot. dalawang batch kami is okay raw. Sa baka, kung siya pa yung yung scores. Yung pangalawa na, medyo mas na. Yung pangalawang section kanina, almost perfect na. So, sila naka-perfect na. Papaword na kayo eh.
Siyempre, you have so many friends. Okay na? Nagagets po? Hindi ako. Over 25. Ay, kanina yung pang yung over kanina yung condition has to 24 pa rin. Dapat sa inyo yung 25 na ako na. Bigyan. Okay, so sige po, Ay, mas kayo na kapag kasi sila yung tunay. Ano ko, kada hula mo, tawag baboy. Ligo lang. Kada hula, tawag baboy. Tapos ka na naman. Okay, baboy. Diga. So, kada tama mo namang sagot, naiyak ko pa. Wala, dugal. okay. So, wait lang. Nakapag-discussion ka po tayo hanggang nodal? Wala tayong na-miss? Kirchhoff's mesh nodal, series parallel, alam naman magsagot ng pure RLC. Oh, perfect mo na yung ano, ang China Bon. Si Jen, Kristen, Ano po? Nagagets ka po? Jen, ano ko? Kompleto? Pa-heart react ako if nakapag-discussion ako ng Kirchhoff's mesh nodal, nakapag-discussion ako ng series parallel, okay. Okay, sige po. Nakapag-groupings po ako sa inyo ng lab, ano? Tanda kong nag-group ko kayo eh. Okay, so ayan. Okay, thank you. Oo, tanda ko. Tinanong ni Zachary kung gusto mo daw, Ashley eh. Okay, so ngayon po, magsusulat lang po ako ng some announce. Sige, sige. Parallel. Sige, wait lang. Okay. Sige po. Mahaba naman ang oras natin, ano? So magsasample po ako ng parallel. Ano? Kailaang. Sana tinignan mo na sabi mo na yung picture, video ko. Si Eliza, Eliza, yan ang star mo. Pero pinapelo, drawing din. Por favor, recordan yung mga. So yung drawing na yung drawing mo ng ayos. Wala lapis, walang pula. Hindi sakto yung pinag dapat sige yung take home, 5 points. Yung araw ay may araw. Okay. So for example, ito po ay 50 microfarad. Ito po ay 35 millihenry. Ari po ay 20 ohms. Ari po halimbawa ay 220 volts. So kapag po parallel, as per discussion before, kapag parallel per branch, mayroon pong Z. So ari Z1, ito ay Z2, ito ay Z3. Kahit ang laman lang ay R, Z pa rin yan, basta branch. Kahit ang laman lang po ay inductor, content ng wire nito ay inductor lang, automatically Z2 na po yan kasi naka-branch yan. Then for this, kahit capacitor lang ang laman, automatically ay impedance pa rin yan, no? Basta per branch, Raven, ikaw. we have an impedance. Nagagets hanggang dito? Nagagets po? Kung 10 ang branch, di 10 ang impedance. Nagagets po? Okay. Mag-heart react po kayo kapag nagagets ano. So, next po tayo.
So sabi, per branch, meron daw impedance. So we have 3 Z, no? Kasi tatlo ang ating branch. So we have Z1, Z2, and Z3. Tatlo ang ating impedances. Ano po? So kung tatlo ang ating impedances, ibig sabihin po ay halimbawang sosolve natin ang I. Paano sosolve ng I? I is equals to V over Z. O, ang V ay ari ng 220. Ang Z, sosolvin pa natin. Paano po ma'am sosolve ng Z? Para po solve ng Z, ZT is equals to 1 over Z1 plus 1 over Z2 plus 1 over Z3. No, ganito po ang formula kapag po parallel. Ano po? So, ayun po. Tapos, bago po kayo makapag Z1, Z2, Z3, sabi ni ma'am per branch may impedance. Dapat po yung per branch na yan ay dapat naka-ohms, dapat naka-ohms, dapat naka-ohms. Ari ay naka-farad, kailangan mapa-ohms. Ito ay naka-Henry, dapat mapa-ohms. No? Ito ay naka-ohms, okay na. So, automatically, Z1 is equals to 20 ohms kasi naka-ohms na. Bakit? Ano gang unit ng Z? Di ang Z unit is automatically ohms. So, ang sunod, okay na to. Okay na yan. Next, Z2. Paano naman ang Z2? Sabi ang Z2, 35 millihenry. Ngayon, kung 35 millihenry po iyan, kailangan po ay mapa-ohms. No? So, kapag po 35 millihenry kailangan pong mapa-ohms, ibig sabihin, paano siya mapapa-ohms? Para mapa-ohms po ay magiging XL. Ano po? So, i-XL muna natin siya. XL is equals to 2 pi FL. 2 pi 60 standard. Ang L po ay 35 times 10 raised to negative 3 na Henry. So, yan po muna. Ano? Ano po ang XL? Wala naman ako binapunta sa exam ng isang taon. Hindi manigalig din. Ano po ang XL? Sagot po sa XL. Ano po ang sagot sa XL? Okay, so 13.1947 ohms. So, our Z2 will be J 13.1947 ohms. Ano? So, ito na po yung finalize. Okay na po iyan. Ano po? So, again, kailangan po per branch naka-ohms lahat. Eh, ma'am, paano yun? Halimbawa, ang laman ng branch ay resistor at inductor. Yung resistor naka-ohms, yung inductor naka-Henry. Eh, di kailangan po yung Henry may pa-ohms muna. Ano po? So, okay na tayo sa Z2. Naka-ohms na din. Sunod, Z3. Paano naman po yan? So, para po mapa-ohms yung Z3, sabi ay 50 microfarad, kailangan po ay mapa-XC. Ano? So, XC is equals to 1 over 2 pi FC.
So, paano po sosolvehin? 1/2 pi 60. Ang C po natin ay 50 times 10⁻⁻6. Ano po ang XC? Nakakahabol ka naman. Ano pong XC? Okay. So, 53.0516 ohms. So, ngayon, ang ating magiging Z3 will be, lagyan nyo ng J sa unahan, 53.0516 ohms. Kaso, R ay XC. Ang kapartner ng XC ay negative J. Kapag positive J, XL. Kapag negative J, XC. Nagagat? So we have Z1, we have Z2 na J 13.1947, and then we have the Z3 na negative J 53.0516. So magsasolve na po tayo ng ZT. Ano? Paano po ma'am sasolve ng ZT? Yung formula na nandun sa left na ilalim. 1/Z1 plus 1/Z2 plus 1/Z3. Isasalpak lang natin ang value. 1/1 din eh. Ano ang value ng Z1? Yun, yung 20 ohms. Naka-ohms. Sunod, plus 1/, ano po ang Z2? Ang Z2 po ay J 13.1947. Ari po yun. Sunod, plus 1/, ano po yung Z3, yung negative J? 53.0516. Ano po ang ZT? Ano pa ang ZT? Wala pa ako. Number 2, these are generators filled with power energies by the current produced by the generators themselves, period, with this equal maximum. These are generators whose field lines are energized by the current produced by the generators themselves, period, this equal Number 3, it is a rotating machine. Ano po ang ZT? Or vice versa, electrical energy, mechanical energy. Okay. So, ang ZT po na na-solve ninyo, 8.7078 plus J 9.9162 ohms. Ano po ang polar form? Ano po ang polar form? Okay, so ang sagot po is 13
0.1968, bar angle 48.7123 ohms. So, meron na tayong ZT. Yan ang ating ZT. Ano? Ano gang sosolvin talaga natin sa problem nare? Ang sabi, ang sosolvin ay I. So, hindi pa tayo tapos. It's V over Z. Ang V natin ay ayun, yung 220 nasa left ng board, yung 220 volts. Over, ari ang ating Z, yung may bar angle, 13.1968, bar angle 48.7123. Ay, ari volts, yung isay ohm. O ano po ang I? Rectangular form muna po. With the are not sure. Yung mas okay para sa people minutes. Return some wire. Pero ang pinag-ilagay natin sa mga signal ng German sa kanila. Di ba po yung pag-interman ko na parang number, ako ko din agad sa amin, describes the change in statement relative. Kasi pa lang ako kumalit sa party, other condition. Baka maligid, baka maligid, describes the change. Sa drawer ko pa sa forecast. Okay, so ano pong sagot? 11? Yun po muna ang rectangular form po. Number 9 is a method to bring up Rectangular form. Tunay, alin ang tunay dyan? Rectangular form gayan. 11 minus 11 minus J, 12.5265 ampere. Tapos yung polar form po natin, ano po polar form? Okay, so 16.6707 bar angle, negative 48.7123 ampere. Nagagets po? Nagagets po? Okay, nagagets daw. Ano? So, nagagets ang parallel. Same laang ng series. Ang nag-iba laang naman kapag parallel, gaya ng circuits 1, ang current ay magkakaiba. Kung sa circuits na series, ang same ang current, kagaya na tayo lang. Mhm. Yung sample ko kanina, tayo lang, hindi naga ng aking mouse. Saan ang mouse ko? Ba't hindi lumabas? Ayan. Are. Di ka kapag series equal ang current. IT is equal to IR is equal to IC. Kapag naman parallel, di ka magkakaiba. Current dito meron, current dito meron, current dito meron. Kung sa kung dito magkakaiba ang voltage, kagaya na may voltage total na 200. Ang voltage ng resistance ay iba yung sinolve natin. Dito naman, ang equal ay voltage. Ano po? So, ano po mamang ibig sabihin nyo? Yung principle nyo ng circuits 1, kung natatandaan, baka limot na and corresponds to resistance. Ano ba naman yan? So, sa principle po natin, may series, may parallel.
Number 15. Use to determine the direction. We have the I. We have the V. Ang I kapag series, same. Tapos, kapag series, yung voltage pinag-a-add-add, ano? And then, or magkakaiba. Ang parallel naman, same dito sa voltage. Tapos, ito yung pinag-a-add, ano? Natatandaan ka po ang circuit span. So, ayun po yun. So, same lang naman ang concept. Dito lang, as ito po ang formula para mapag-add-add. Tapos, dito, ito po, so per branch, merong impedances, no? Tapos, same lang naman yung mga pagsasolve kagaya ng I is equals to V over Z. Ano po? Sige po. Pwede pong i-screenshot. Number 83 joules on the body of magnet in which its magnetic power is fixed. Joules on the body of the magnet in which its magnetic power is fixed. Kayo hangat yung friend nyo. Number 19 is the number of magnetic lines of force per Okay, so, ngayon po, meron lang po akong magiging announcement. Kumusta po ang inyong lab? Kumusta po ang inyong pagsasagot sa manual? Ayos pa ga? Okay, so, susulat ko po muna ng announcement bago ko po sabihin isa-isa, ano? Okay, so can stop. So check the paper. So yung number one, number one is the type of winding in which there are conductors or two coil sides per slab arranged in two layers. The correct answer is two layer winding. Number two is the generators field magnets are energetically current generator themselves due to an equal magnetism. The correct answer here is Wait lang, for a while, isusulat ko po muna. vice versa. Answer is dynamic. And the number four, machine that drives the generator or prime. Number five, it is a low resistance path which is connected to pathogen. The same field coil to back the compounding of the generator. The correct answer is dielectric. Number six, so you need to find the state of the MPP sure of a motor for counter frequent voltage driving current. Sure, conductors. The correct answer is back ENQ. Number seven. It contains field windings composed of many turns of wire connected in parallel to carbon tube. The correct answer is shunt on the fourth order. Number eight, it describes the change in speed of a motor speed regulation. And then number nine, method to bring a motor and its load to rest. The answer is electric brake. Number 10, it is not the turning or plastic amount of the force about the axis. It is measured by the product of the force and the range which the force now. Or comes a goal. Okay, so dun sa number 11, magnet expressing a magnetic circuit which tends to self-offer establishing of electric. The correct answer is MNF or magnetomotive force. It is the property of a material, magnetic material which opposes the establishment and maintenance of flux na ang sagot reluctance. Number 13 is the reciprocal of probability that corresponds to resistivity. The answer is reluctivity. Number 14 represents direction of current. The correct answer is correct.
Number 15 is to determine the direction of the course action of the conductor. The correct answer is cleanliness level. Number 16, ability of conduct of 20 shots. The correct answer is permeability. Number 17 is the region outside the magnet in which it holds experiences in force of attraction or repulsion. The correct answer is magnetic. Number 18, regions on the body of the magnet in which its magnetic power is exceeds. The answer is magnetic poles. Number 19, the number of magnetic lines converts per unit area through any substance in a plane of 5 ampere in the direction of the field is what called flux. Okay. Excuse me. Okay, so ito po yung ating mga important dates to remember. So bago po magtanong, ay patapusin po muna ako. Ano po? So, ang ating PSET, yung ginagawa ninyo, ano po yung PSET? Page 62 to 97. So, yung mga latter pages, yung 98 to nodal, kayo pong bahala kung sasagutan nyo. Pwede namang hindi. Pero magiging practice yun. Ano? So, ang ipapasa po sa akin from page 62 to 97, yun po ay soft copy ang submission muna. This Thursday, ngayong 8th week, as in ngayong linggong to sa Thursday, ay soft copy po muna ang mode of submission. Ano? Bakit po? Kasi po may mga student po na nagtatanong na, "Ma'am, baka puwedeng after midterm ang submission po ng aming PSET kasi po inaaral." So, ang una munang magiging pagpapasa ay soft copy muna ang mode of submission. Para makapag-grade na agad ako this week po, Thursday. Then, ang atin naman pong hard copy submission is sa 9th week, which is your midterm week, which is after exam. Halimbawa po, ang inyong exam is sa Wednesday. So, sa Wednesday ng hapon po ninyo ibigay yung inyong hard copy. Ano po, kasi hindi nyo na naman siguro aaralin at tapos na ang inyong exam. Ano? Nagagets? Okay kayo dito? Sa PSET, pa-heart react, if okay, okay na. Next po tayo, for lab rep naman, ari naman ay matagal ko nang sinabi na ang lab rep ay 10th week. Ano? So, 10th week po ang ating lab rep na submission, hard copy. Ano po? So, ayun po. Next po is yung ating quiz. Ang quiz po natin is, ang submission po ng soft copy ay ngayong Sunday. So, ngayong darating pong Sunday kasi 8th week ngayon, ano. So, ang submission po is soft copy sa Google Classroom. Yun ang unang mode of submission. Ano po, para mag-gradean ko agad. Tapos ang hard copy, ibibigay ko po ngayong Wednesday. May face-to-face ka po kayo ng Wednesday kahit sa ibang subject. Meron po. Okay, meron daw, sabi ni Carl, 'no. So, meron daw kayong face-to-face sa Wednesday even sa ibang subject. So, ibibigay ko po yung hard copy nito, yung photocopy. Tapos i-distribute niyo na lang ano, since sabi ni Carl meron daw, so Carl kunin mo na lang sa akin ha, sa Wednesday ito, yung hard copy nito. Distribute mo sa mga kaklase mo, okey po ba? Okey po ba yon, Carl? Okay, thank you. So, ibibigay ko yung this Wednesday, yung copy, yung photocopy. Ano po, tapos sasagutan ninyo sa bahay, ang submission po ay are. Yes po. Opo, ito po ay ano po, pagkabigay ko sa Wednesday, puwede niyo siyang sagutan ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ito ang submission. Nage-gets? Ha? Nage-gets po? Okay, so ang submission naman po ng hard copy, 'di ang unang submission niyo ay soft copy sa Sunday, sa 8th.
week via Google Classroom. Yung submission naman po ng hard copy ay sa susunod na linggo na Tuesday before 4 PM. Bakit po? Kasi po si ma'am meron pong allotted time for checking, which is every Tuesday na 4 to 7 PM. Ano po? So, ayun po. So, ang submission of hard copy sa next week, 9th week na Tuesday before 4 PM po. Ano po? So, nagagets? O, ari ay, ari ginagawa niyo sa bahay. Ari ginagawa niyo din ari sa bahay. Ari gagawin din ari sa bahay. Oo. Ligay lahat na ibinigay sa bahay. Ano po? Oh, okey ka kayo dun? Hmm, okey po kayo dun? Okey. So, I hope lahat ng puwedeng maging tulong po sa inyo ay ginawa ng tulong. Lahat ng puwedeng ipauwi ay pinapauwi sa bahay. Ano, kaya sana wala pong bumagsak sa Meksena. Totoo 'to ano. Okey naman ka kayo sa mga submission? Okey. So, kinonsider ko po yung time ninyo. So, hindi naman yan magkakadikit ang submission. Kinonsider ko yung time na makapagsagot kayo, makapag-aral kayo. So, if ever halimbawang may tamaan na ibang subject biglang maging hectic sa ibang subject, 'di hindi ko na rin po 'yun problema. Kasi po yung akin kinonsider ko na dapat masagutan ito, yung exam dapat masagutan nito yung PSET ng ilang linggo, masagutan nito yung lab rep ng ilang linggo. So, if ever nagkaroon ng inconvenience, biglang nagkaroon ng lab activities sa iba, 'di still ito pa rin po ang due natin. Ano, hindi naman siya next week agad lahat. Ano po, okey po ba siyan sa inyo? Okey, sige po. So, I hope, this is a good news for you. Sana po ay natuwa naman kahit papaano ang mga estudyante kasi lahat ay sa bahay na ano. So, again, Carl, kukunin mo na lang po sa Wednesday ano po, ang hard copy nung papakuha ko ano. Sige, thank you. So, kumusta naman po kayo sa inyong mga PSET? Yan ay katagal ko ng pinagagawa, nagbibigay ako ng time, baka mamaya ay 4 na pages pala ang ha, 'di medyo aano natin, bibilisan ano. So ngayon, since na-discuss na naman natin ang mga kailangang i-discuss, eh di yung mga remaining time puwede niyo pong ipagsagot sa PSET. Puwede po kayo mag-Google Meet with your classmates sa lab rep, ano po. So, sige po puwede niyo pong screenshot para po kayo reminded pero ipo-post ko din po 'yan sa Google Classroom. So, I hope, itong mga ginagawang tulong ni ma'am is makatulong sa inyo and I hope na hindi lang ako ang tutulong sa inyo 'no, even yung sarili niyo. So, yes po, opo, maa-upload po. Opo, i-upload ko po. So, siguro po tomorrow kasi nasa isang laptop ko po yung template. Nung last school year wala po din sa laptop ko. Okey lang naman ang Thursday basta basta masagutan niyo naman. So, meron naman kayong Thursday, Friday, Saturday, ano nga, ari nga sinasagutan niyo ng 1 hour sa school, nasaan ka? Sinasagutan niyo nga ng 1 hour sa school, 2 hours, ayun ga naman bigyan kayo ng 3 days. 'Di kay kasarap ano. So, I hope okey na yun 'no, kung wala kayong pasok ng Wednesday, 'di Thursday kukunin. Ano po, basta 'wag lang Friday at wala ako ng Friday din, eh. Okey, so if wala na pong tanong, puwede po kayong magsagot ng inyong manual, puwede po kayo na mag-lab rep, meeting with the groupmates. Kaya ko po kayo binibigyan ng time para po naman sa dulo'y hindi niyo ako sisihin na hindi ako nagbibigay ng time, ano po. So, any question po?
Wala naman po. Habol question? Okey, wala naman. So, sige po i-answer ko lang 'to, then screenshot ko lang ang screen ano? Wait lang. Puwede naman, bale during your mga classes sa akin ano po, puwede naman po. So, yun po pala mga face to face, 'di ka tayo ay magkaka-face to face. Yun pong face to face, yun po yung puwede niyong gawing time for consultation sa mga PSET. Kasi po kanina nag-face to face ako with 2 section. Face to face kami, eh, di yun pong aming mga time for that ginagawa naming consultation for PSET, nag-announce po ako, and then yung mga lab rep na po nagko-consult ako. So ayun po, puwede naman po. Any question pa po? Okey, wala naman na? Sige, if wala na po, puwede niyo pong gamitin yung natitirang oras para sa pagsasagot since okey na tayo sa discussion ng midterm. Then puwede po kayong mag-lab prep. Ano po, okey na po? Okey, sige po. Okey. So sige, thank you. Thank you po sa pag-attend. Ano po? Okey.